Ang ating pong special guest this morning ay maglalahad sa atin ng mga benepisyo ng Public Attorney's Office. Yan. Siya po ay isang abogado na 35 years old, no? At siya ay isang public attorney 3. Almost 8 years as a PAO lawyer, currently heads one of the 2 labor sections in the Special and Appealed Cases Services or SACS. Is a unit in PAO that handles all the appealed cases before the Court of Appeals, Supreme Court, and Office of the President. Ang duty po niya ay nag-i-involve po ng checking the outputs of at least 9 lawyers under him before the same can be filed in court. No? A graduate of pamantasan ng lungsod ng Maynila College of Law at siya ay isang bar passer. Of course, he is now a lawyer. So, without much further ado, I'd like to introduce to you our special guest this morning coming from Public Attorney's Office. His name is Attorney Noli Verdugo. Good morning, Attorney. Are you there? Yes po. Good morning po, ma'am. Good morning. At napakabatang lawyer mo pa pala. Opo. Oo. You graduated in 2015 and passed the bar in 2016 po. Opo. Alam niyo po, Attorney, kaya interesado yung ating mga viewers kung ano ba ang mga services na binibigay ng inyong opisina dahil hindi lahat ay nakakaalam kung para saan ang Public Attorney's Office. So, ang unang katanungan natin sa inyo dito ay ito. So, ito yung questions that might be asked, no, by some people na what are the functions of Public Attorney's Office? Teka muna, bago niyo po sagutin, Attorney, bumati pala muna kayo. At marami siguro kayo mga friends out there who are watching us right now. Okay. Magandang umaga po sa mga tagapakinig ng inyong programa, ang All About Women. At sa lahat po ng mga sumusubaybay sa inyong programa, sa atin pong mga kababayan, sa mga naging kliyente at mga nais maging kliyente ng PAO, magandang umaga po. Okay. Yan po ang greetings ng ating special guest na si Attorney Barido, no? So, ang ating question sa iyo kanina ay ang what are the functions of Public Attorney's Office? Yan. Okay po. Ma'am, ang Public Attorney's Office ay siya po yung principal law office ng ating government. No, ang mandato po nito ay magbigay po ng tulong sa ating mga kababayan na wala pong kakayahang pinansyal na mag-secure ng private lawyer kapag sila po ay nais magkaso sa korte o sumagot sa kasong isinampa laban sa kanila. So basically, yun po yung mandato ng Public Attorney's Office. Yung ating pong mga kababayan na wala pong kakayahan na mag-hire ng private lawyer, meron pong opisina ng ating gobyerno na maaari po nilang lapitan. Free of services po, wala pong bayad. Okay. Attorney, maitanong ko, sino ba ang pwede mag-avail? Ito ba ay yung yung idinidemanda o yung nagdidemanda? Or parehong pwedeng gumamit or mag-apply ng free legal services from PAO? Okay. Sa mga kasong kriminal po, ang amin pong nire-representa, kadalasan po, ayun pong mga akusado. Kasi ang mga complainant po, ang kanilang lawyer po ay ang mga prosecutors o yung mga abogado po ng National Prosecution Service. So basically, kapag mga criminal cases, ang hinahandle po namin yung pong mga akusado.
Pero the rest po ng mga kaso gaya ng civil cases, admin cases, agrarian cases, kahit sino po sa dalawang It's either the partido accused or the, yung pwede pong i-representa ng Public Attorney's Office. Both parties po, pwede po. ng tao. Okay. Ang second question natin, attorney, is how to seek legal advice from PAO. Ano po bang gagawin ng isang Pilipinong mamamayan na merong problemang legal at walang kakayanan magbayad, no, sa mga abogado? Paano po sila makakapag-avail? Ano po ang gagawin nila, attorney? Okay po. Doon po sa mga nais humingi ng payong legal, maaari pong pumunta sa pinakamalapit na opisina ng Public Attorney's Office. Mag-walk-in po doon. Meron pong mga officer of the day na sasagot sa kanilang mga katanungan. Maaari din pong tumawag sa landline po ng Public Attorney's Office. Yun po ay 24/7. No, kahit gabi po, kahit holiday, kahit bumabagyo, may sasagot po na abogado. Pwede rin pong mag-email sa mga email address na nakapost po sa aming website at sasagutin po ng Public Attorney's Office yung mga queries po. At tuwing Friday naman po, meron din pong Facebook program ang ating hepe, ang #pala, Persida Acosta Legal Advice. Pwede rin pong magtanong doon. Okay. Okay, attorney. Ang ating pangatlong katanungan, ano po ba, though nabanggit nyo na rin kanina, pero particular, ano po ba mga kaso ang hinahandle ng PAO? Okay po. No, malawak po yung mga kaso na hinahawakan ng PAO. Pero ang common po dito ay criminal cases po. Ikalawa, civil cases, labor cases, at mga administrative cases po. Yun po yung mga kaso. It's either yung idinidemanda or magdidemanda. Opo, pero sa sa mga labor cases, ang nire-representa lang po namin yung mga empleyado. Hindi po kami nagre-representa ng mga employer. Oo, kasi siyempre hindi naman indigent yun. Opo. Mga employer, oo. So yung lang, yung mga laborers ka nga. Tama po. Opo. At ito, attorney, malimit rather na tinatanong, ano po ba daw ang mga kaso that fall under Public Attorney's Office? Gaya po ng sinabi ko kanina, iba-iba po yung mga kaso na hinahawakan namin. No, kasong kriminal, civil, labor, tsaka mga administrative cases. Meron lang pong mga iilang kaso na hindi po namin po pwedeng hawakan, gaya po ng bouncing check at tsaka mga adoption cases. Pero may exception po sa adoption cases kapag kamag-anak po noong adopter yung kanyang nais i-adopt. So basically, yun po yung mga kaso na hindi niyo pwedeng handle. Opo, yun po. What about, attorney, mga rape cases? Opo, magpo-fall po yun, ma'am, sa mga criminal cases. Kadalasan po ang hinahandle po namin ay yung pong mga akusado. Kasi gaya po ng sinabi ko kanina, kapag mga kasong kriminal, ang nag-handle po talaga niyan sa pag-prosecute, yun pong ating mga piskal. Kami po yung magtatanggol po doon sa mga akusado. Pero common misconception po yan na sa criminal cases akusado lang yung pwede naming i-handle. Hindi po. Maaari rin po kaming mag-handle ng mga complainant during case build-up. Meaning kapag ang kaso ay i-file pa lang o nasa piskalya pa lang, maaari po naming tulungan o bigyan po ng legal assistance yung complainant para sa mga kailangang i-file at mga ebidensyang kailangan niyang ibigay o ipresenta sa piskalya. Pero kapag ang kaso po ay napunta na po sa korte, ito turn over na po ng Public Attorney's Office yung kaso sa mga prosecutor. Ayun, oo.
Pakiulit nga ulit, attorney, anong mga kaso ang hindi po pwedeng i-handle ng Public Attorney's Office? Okay po. Ang mga kaso po na hindi po namin pwedeng i-handle, yung pong bouncing checks law o yung Mhm. BP22, yun po yung kapag i-issue ng mga talbog na cheque, no? Hindi po kami Mhm. nag-handle ng mga ganong kaso kasi ang presumption po ay hindi indigent yung akusado. Ikalawa po sa mga adoption cases po. Pero may exception po sa adoption cases kapag yung adopter po ay kamag-anak po niya yung i-a-adopt po niya. Let's say for example, yung isang Pilipina nag-asawa ng foreigner tapos yung Pilipina previously meron siyang anak sa iba at pwede niyang idulog ba yan sa PAW Opo, para maaari po, ma'am. adoption? Maaari po. Sarili niyang anak, Opo. parang gano'n. At ang isang katanungan din dito, attorney, na madalas din itong maitanong, can PAW refuse clients? May dalawa po kasing tests na ginagamit ang PAW para ma-qualify po yung representation na gagawin niya sa mga kliyente. Kasi hindi naman po lahat pwede pong mag-avail ng services ng PAW. Una po yung merit test na tinatawag. So, tinitingnan po namin sa merit test kung meron bang sapat na merito yung kaso. Kasi hindi naman po pwede na wala pong merit tapos ire-represent po namin. So sayang po yung resources ng gobyerno, no? Pero pagdating po sa criminal cases, wala pong merit test kasi ang presumption po natin hangga't hindi pa nagde-decide ang kaso, lahat po ng akusado ay presumed innocent. Innocent. Opo. So hindi po namin Unless pwedeng proven tanggihan ang mga otherwise. opo, tama po. Then, sa indigent naman po, indigency test naman po, meron po kaming mga requirements na hinihingi sa mga Ano po itong nais mga pong requirements na to, mag-represent. attorney? Okay. Para po sa mga gustong mag-avail ng services ng PAW, kailangan pong mag-fill out ng affidavit of indigency, no? Itong mga form po na ito ay available Saan po po sa aming nakukuha yan, attorney? opisina po, meron pong mga form na ito. Forms. Tapos, kailangan lamang pong, maliban po dito sa affidavit of indigency, kailangan pong mag-provide ng payslip o latest income tax return yung pong kliyente na nais mag-avail ng services ng PAW. Proof O kaya ng kung, proof opo, ng that he cannot really afford to hire a lawyer. opo, para po yun sa mga may kasalukuyang trabaho, no? Kailangan po nila mag-provide ng payslip o ITR. Para naman po sa mga walang trabaho, mag-secure lamang po sila ng Certificate of Indigency mula sa barangay o kaya sa DSWD. Okay. So bali yun ang panuntunan para malaman ninyo sa test ninyo kung talagang pwede ninyong i-handle yung kaso nitong tao na ito. Opo. Automatic po kapag wala pong trabaho ang isang tao, qualified po siya sa services ng PAW, provided may merito po yung kanyang kaso. Ikalawa, kapag naman po siya ay gainfully employed, titingnan po namin kung yun po bang kanyang income, net income ay pasok po doon sa aming bracket, no? So ano po ba yung bracket namin? Kapag ang isang tao po ay nakatira within NCR, dapat po ang kanyang net income ay hindi po tataas ng 24,000. No? So, 24,000 a month. Opo. So, pag sinabi po nating net income, sa gross income, ibabawas po doon yung mga authorized deductions, no, yung mga loans at iba pang gastos, no. Kapag nakita po namin na pasok naman siya, not more than 24,000, pwede po siyang i-represent po ng Public Attorney's Office. Kapag naman po ang tao po ay nakatira sa mga syudad na outside NCR, dapat po hindi lalagpas ng 22,000. Yung monthly income niya. At kapag nakatira po siya sa mga munisipalidad outside NCR, hindi po dapat lalagpas ng 20,000. Ayun. So,
makakapag-avail talaga dito, say for example, yung mga kasambahay, ano, Opo. dahil sa less than 20,000 yung kanilang sahod, no? Tapos Tama po. yung mga, what about attorney, yung mga ano, yung mga sa construction? Sa mga labor cases, titingnan po Mm, namin kung, pasok po sa indigency test yung kanilang, income. mhm. Pero kadalasan po 'no, based po sa experience namin, Oo, pasok naman po kasi mababa lang naman po ang sahod sa construction industry, eh. mm. Usually Yung minimum wage lang po parang sila. minimum, oo, minimum wage ang ano ngayon, ang pinagbabasihan niyo, attorney, Opo, neto po, net income po. net income. Opo. What about naman yung mga tao na parang self-employed? Dun po papasok yung ano, yung income tax return. Okey. So, isa po Kung yun sa mga nagbabayad ng tax, attorney. opo, What mm. what if kung hindi nagbabayad? Um, Ayun po, ang magiging basehan po namin yung pipirmahan po niya under oath na affidavit of indigency kasi doon po Hmm, nilalagay po niya kung magkano po yung income niya. So 'pag mhm, dinisclose po niya na, ganito po yung income niya, under oath naman po yun, mm. ipe-presume po namin na totoo yun, otherwise puwede po siyang makasuhan. Kasi po kapag Ayun, mhm, opo, kapag, nag-disclose naman or nag-avail naman ng services ng PAW ang isang tao, mm. yung opposing, party or yung opposing counsel niya, puwede naman po silang magsabi na Mag-question. opo, na, "Ay hindi yan qualified." So, dapat sila yung Mm, mag-provide ng proof na bakit ba hindi mm, ito qualified. mm, So, otherwise qualified po yan. mm. Liable ba, attorney, yung say for example, yung isang, may kaso, gusto niya magdemanda tapos nakakuha siya ng certificate of indigency sa barangay dahil kaibigan niya yung barangay captain, Mhm. pero hindi naman siya indigent. Sino po ba ang, liable, yung kapitan po ba na pumirma na indigent o yung mismong tao na nagpanggap na indigent? Mhm. Ganito po ma'am 'no, pagdating po sa mga certificate of indigency na Mm, ini-issue po ng barangay, ang oo. presumption po kasi diyan dahil po 'yan ay in-issue ng isang government unit, it is Mhm, presumed na it was issued regularly. oo. Pini-presume po namin With na dahil po regularity 'no, opo, may attorney? presumption of regularity. Mm, Kaya napakahirap pong patunayan na, it's otherwise na may kaya. Kasi may oo, presumption of regularity po tayo sa mga mm. acts or sa Because mga it was ini-isyung signed by ano, by the barangay captain. opo. So, Hmm, dapat po kung tingin po ng kabilang partido ay, mali or mm, fraudulent yung pagkaka-issue nung Certificate of Indigency, ipaalam mm. po nila sa PAW at kami naman po ay mag-iimbestiga. Ayun, mm, Kasi ang presumption po ng batas, mhm, since ang barangay po ang may jurisdiction doon sa bahay nung, humingi ng certification, kilala mm. po nung barangay or Yung tao, napuntahan napuntahan yung bahay mm, or nakita yung kalagayan nung oo, aplikante. Kaya, mm, nag-issue sila in good faith noong Certificate of Indigency. mm. Kasi ang kapitan talaga, he should know kung itong kanyang, constituents dun sa kanyang barangay, kung sino yung talagang mga indigents, kung sino yung mga hindi, 'di ba? So, I'm sure na kung halimbawa pipirma siya ng isang, certificate of indigency, pero yung tao naman ay hindi naman indigent, gusto lang makalibre ng abogado, 'di ba? Yung iba kasi attorney gano'n, eh, 'di ba? Opo, Gusto makalibre ng abogado, hindi nila alam, sa totoo lang po, ang pag-abogado ay napakahirap, 'no? Yung, mag-take ka ng bar para kang pumapasok sa ano, sa butas ng karayom, 'no? At yung hirap ng pag-aaral, yung gastos and everything. Tapos yung iba gusto lang makalibre sa abogado, 'no? Kaya, nakita nila, kayong mga taga-PAW, yung IBP, meron din ng IBP, yung Integrated opo. Bar of the Philippines. Meron din silang free legal services, 'di ba? Tama At saka po. yung mga ibang mga NGOs na mga lawyers. So, they would like to ano,
to avail para lang libre ng abogado, which is parang unfair para sa tingin ko lang, attorney, kasi nga deserve naman ng mga abogado na mabayaran ng medyo malaki, kasi naman sa hirap ng hindi lahat ay nagiging abogado dun sa lahat na sa ibang nag-aambisyon na maging abogado, no? Tama po. Sabi nga nila, yung iba naman, sabi nila sheer luck. Kasi lahat naman daw nag-aral, lahat naman isang libro ang binasa. Pero yung iba pumapasa, yung iba bumabagsak. Anyway, so ang ating isang katanungan dito, attorney, can everyone get a lawyer from PAO? Though na sagot mo na to a while ago. Pero mamaya, attorney, hingi muna tayo sa ating studio technician ng ating break, no, para sa station ID at saka sa program teaser natin. Babalikan namin kayo, ha, attorney. Huwag kayong bibitaw. Sige po. Opo. Okay, thank you. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng TWPL. Mga kababaihan, narito na ang programang ginawa tungkol sa mga kababaihan para sa kababaihan. All About Women. Makinig, pakilahok at subaybayan. Mga talakayan para sa natatanging kababaihan. Usapang cooking, health and beauty tips, motherhood, parenting at marami pang iba. Tunghayan, All About Women. Tuwing Sabado, mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. All About Women, kasama si Dr. Cherry Sarmiento Valiega. Dito lang sa DWBL 1242 kHz. Okay, balik po tayo sa ating programang All About Women. Ang inyong pong lingkod, Dr. Cherry Sarmiento Valiega. At ang ating pong pinag-uusapan ngayong umagang ito ay tungkol po dito sa Public Attorney's Office na well-represented naman ng ibinigay sa ating guest. Walang iba kung hindi ang kanilang PAO chief na si Attorney Persida Acosta. At ang ating special guest this morning ay isang napakabatang lawyer na lumilingon sa tawag na Attorney Noliver Barrido. At siya ay isang Public Attorney 3 ng PAO. Ang opisina niyo ba, attorney, dyan mismo sa main office niyo? Opo, sa may NIA Road po. Pero sa bawat city po or municipality, may mga district offices po ang PAO. Kung saan po may korte, meron pong PAO. Okay. So, attorney, ang tanong dito, is PAO free? Ano po yun, ma'am? Is PAO notary free? Yes po. Isa po yun sa mga serbisyo ng Public Attorney's Office, yung pong pagnanotaryo po. Okay. So if ever na merong mga indigents na needed nila ang manotaryohan yung kanilang mga dokumento, ay nagnonotaryo pala ang PAO. Yes po, ma'am. Opo, okay. Free po. And at the same time, may limitation po, no? Bawal po kami magnotaryo ng mga commercial documents. Pag sinabi po nating commercial documents, ito po yung mga dokumento na nagpapakita ng mga transaksyon or paglilipat ng mga property. So, ano pong halimbawa nito? Yung mga deed of sale, deed of donation, deed of assignment. Kasi by the very nature nung document, sinasabi na yung both parties may kakayahan kasi nagbebenta ng lupa, transfer ng property. No? So basta yung dokumento ay wala pong paglilipat ng property, hindi po siya commercial in nature, pwede pong notaryuhan po ng PAO. Kadalasan po kapag pasahan po ng mga SALN,
no ng ating pong mga kawani sa gobyerno, mga Oo. teachers, Mm. pumupunta po sila sa PAO para magpa-notaryo. Pati po Talaga? po. Pero ang mga teachers, hindi naman sila considered the indigent. Pero po yung sa notaryo po ay free po. Pwede sila. Opo. So it's good to know na yung mga government employees, na mga siguro yung mga rank and file ba, attorney, ang po pwede Actually, mag-avail? Regardless po kung rank and file or hindi, free po yung Okay. notary services ng PAO. Galing naman. So ibig sabihin, like, wala kayong pinipili basta as long na government employee na gusto magpa-notaryo, pumunta lang sila sa PAO at libre ang notaryo doon. Tama Opo. po ba? Tama po. Regardless po kung public employee or private or walang trabaho, basta may gusto pong ipanotaryo na dokumento na hindi siya commercial in nature, free po yung notarization ng PAO. Pero attorney, meron akong nabasa na isang kaso dati, at saka ito pa ay sa Bagong Baryo, Caloocan. Parang nag-aaway-away yung isang pamilya sa isang something like parang 40 square meter na umabot pa yata sa Supreme Court itong kaso na to. At ang share ng bawat isa ay parang something like parang 5 square meters. Parang ganon. Opo. Ano ba yan? Since it is about a property, pwede ba yan magpanotaryo if ever? Kasi yung liit ba ng sukat ng kanilang pinag-aaway-awayang lupa? Kapag may ipapanotaryo po na may kinalaman sa property, hindi Wala po talaga. pwede. Whether or not malaki or maliit. Opo. Pero pwede po Hindi namin i-represent yung kliyente sa korte pag may isinampa pong kaso or sinampahan po ng kaso patungkol doon sa property. Sa property, oo. Opo. Pero yung tungkol sa sa pagnonotaryo ay hindi Yung po pwede. talaga yung kailangan hindi po commercial in nature. Ayun, oo. Pero itong halimbawa nagrereklamo tungkol sa kanyang share na 5 square meters ay hindi obra. Hindi po pwede na magpanotaryo sa sa PAO. Tama po. Pero pwedeng mag-avail ng services. Opo, pwede po namin bigyan ng legal advice or legal representation. Okay. At ito, attorney, isang tanong na what is the mandate of PAO lawyer? Ang mandate po ng isang PAO lawyer ay magbigay po ng free legal services sa lahat po ng mga nangangailangan, provided po na, gaya po ng sinabi ko kanina, maipasa po yung merit test tsaka indigency test. So dahil po ang PAO ay ang principal law office ng ating government, ang mandato po nito ay magbigay po ng free legal services sa lahat po ng qualified. Na mga Pilipino, no? Tama po, Na ma'am. indigents. Okay. So, ito naman, attorney, personally, is PAO job fulfilling para sa mga employees ng PAO? Masasabi ko pong very fulfilling po ang magtrabaho sa Public Attorney's Office. Well, una, dahil po competitive po yung salary ng mga empleyado ng PAO, especially ng mga abogado. Ikalawa, yung extent po ng services, napakalawak po. Binanggit ko po sa inyo kanina na ang dami pong mga kasong hinahawakan ng PAO. Criminal, civil, labor, mga admin cases, agrarian cases. So napakalaki ng exposure na po pwedeng maibigay sa isang PAO lawyer, no? And at the same time, yung pinaka-importante po, yun pong pakiramdam, no, na nakatulong ka sa kapwa mo na mahihirap, no? Yun po ang a very fulfilling po. Para sa iyo, personally. Tama. Opo. So, dahil dyan, ano po ba ang how much receiving? Ma'am, medyo nag-choppy. Okay. Magkano po ba ang sahod ng isang PAO lawyer?
Depende po 'yun ma'am sa salary grade po, no. Pag Okay. entry level po, ang salary Entry. grade po ay SG 25, no. So yung mga public attorney 1 po natin, salary grade 25 po sila. Habang papataas, tumataas din po yung salary grade. So pag tiningnan po natin sa internet kung magkano po yung equivalent ng salary grade, Salary grade. makikita po natin na very competitive po. Mhm. So mga nasa 100,000 po. Mga nasa 100,000 yung entry level ng ano, Tama po. ng PAW lawyer. So yung mga newly what do you call this? New lawyers, no? Yung mga new lawyers may as well apply, no, doon sa PAW kasi ang laki-laki na pala ng ng sahod ng PAW lawyer ngayon, nasa 100,000 attorney. Opo. So mas Actually, malaking yung mga katulad ninyo na mga lawyer 3, no? Opo. Actually, sobrang dami po ng aplikante sa PAW. Dahil po competitive po yung salary, tsaka po gaya po ng sinabi ko kanina, yung exposure sa litigation and other services. Oo. So marami po talaga nag-a-apply. Okay. Yung mga bagong pasa ng bar, attorney? Kasi kung magi-start sila, yung mga bagong pumasa sa bar ng private practice, I doubt it kung talagang kikita sila that much, no? A month. Opo. Kasi siyempre, yung mga bagong graduate pa lang, parang, sabi nga, I was talking to yung isang abogado de Campanilla, no? Yung mga tinatawag nila mga gano'n na mga talagang mga famous na mga lawyers, talagang talagang took time, no? Parang doktor din yan parang takes time para ma-recognize yung iyong talent, 'di ba? Parang something ganon. To be able to earn yung ina-expect mo na gusto mong kita, no? As a lawyer, no? Or as a doctor. Parang takes years, no? Para ma-achieve mo yung ganong status. Tama po. Tama po. Kaya yung iba talagang marami ang gusto na mag-start with PAW, with the Public Attorney's Office. Aside from the fact na talagang, kumbaga lahat ng kaso ma-handle mo, ma-experience mo, ang laking din yun, yung para bang ang laking bagay yun sa iyong dagdag kaalaman bilang abogado. Tama ba, attorney? Totoo po yun, ma'am. Yung exposure po. Oo, yung exposure ninyo sa mga iba't ibang kaso, no? Ito naman, attorney, ang tanong, how does one get experience with PAW even prior to getting a plantilla position? Nakuha mo, attorney, yung question? Medyo malabo po yun. Ano po yung, ma'am, pwede pong pakiulit? Okay. How does one get experience with PAW even prior to getting a plantilla position? So dalawa po kasi ang empleyado ng PAW, no? Ang pag-abogado, tsaka yung mga normal po na staff. So basically, requirement po para maging public attorney ka, pumasa ka ng bar. Pero kapag hindi naman, may mga ibang pwedeng applyan sa PAW na non-lawyer position. Ganun So, po ba? pwede po sila maging Ano staff, po yan, attorney? pwede po sila maging stenographer, pwede po silang mga ma-assign sa admin. So, pwede pong mag-apply sa PAW kahit po hindi abogado. Hindi abogado. No? At kapag wala naman pong plantilla position na available, dahil limited lang po yung mga plantilla position sa ating gobyerno, meron naman po tayong mga tinatawag na contract of service, no? Lalo na pagdating po sa mga aplikante na wala pong civil service eligibility, medyo nahihirapan po sila na makakuha ng plantilla. Kaya kailangan muna nilang maipasa yung CSE exam. So para mabigyan sila ng plantilla positions. Pero meantime, habang
nag-aantay muna sila na maging civil service eligible, pwede po muna sila sa mga posisyon na contract of service. Okay. So, ang advice mo, attorney, for those who would like to enter PAO ay if they are not yet lawyers, pero they want to work with PAO, pwede sila siguro muna mag-take ng civil service exam, no? Tama Para po, ma'am. at least ma-in sila because PAO is a government office. So, parang ang mo dyan, ang laban mo dyan kung meron kang civil service Tama na po, ma'am. nakakayanan, no? Na ipasa mo yung civil service exam, no? Attorney. Opo, tama po. So, maraming mga kaso, attorney, na na tawag dito na gustong malaman ng ibang mga viewers natin na katulad ng kasi very popular, no? Pero ito naman ay parang dinadaan na lang sa biro. Pero is it really true na pag halimbawa ang isang akusado, no, na indigent ay halimbawa in cases ng say for example sa drugs or sa sa homicide or something, di ba? Mga criminal cases. Sabi nila paamin. Ano ba ibig sabihin nun, attorney? Actually, common misconception po yan, ma'am, na mahilig ang PAO magpaamin. Pero mali po yan, no? Nais ko lang pong liwanagin na hindi po kami nagpapaamin sa mga kliyente namin. May mga circumstances po na kino-consider ang isang public attorney para i-consider para malaman ng kliyente kung ano ba yung mga options na available sa kanya. So, halimbawa po sa mga kasong drugs, may tinatawag po tayo na plea bargaining. No, kapag nag-plea bargain ang isang akusado, yung kanyang original na kaso ay mada-downgrade dun sa mas mababang kaso. At yung penalty for example, attorney, yung murder downgrade to homicide, something ganon. Pwede po yan. So, dahil po may plea bargaining, may option po yung akusado na mag-plea ng guilty sa mas mababang krimen. Sentensya. At i-serve niya na lang yung sentensya para doon sa mababang krimen o sa mas mababang penalty na pinoprovide po ng batas. So, yun po. So, hindi siya, you do not consider that as paamin? Opo. Tsaka may mga circumstances din po na halimbawa habang tinatry or pending trial, masyado nang matagal yung pagkakakulong nung akusado to the point na na-serve niya na yung sentence. Yung sentence niya. So, yun po yung mga yun po yung mga circumstances na kaya nagpi-plea na lang ng guilty or hindi tinutuloy yung apela. No? So, tapos may mga instances din po na mahina po yung ebidensya ng kliyente. No? Talagang wala siyang sapat na ebidensya, wala siyang magaling na depensa. And at the same time, may mga kliyente din po na tingin nila dahil yun nga ginawa nila talaga yung krimen at dahil yung krimen na yun ay may mataas na penalty, kung magpi-plea bargain sila or kung aamin sila sa mas mababang krimen na may mababang penalty, mas mapapabilis yung kanilang pag-serve ng sentensya. So yun po yung mga available na options. Pero kapag ang mga kasong kriminal po ay talagang life imprisonment or reclusion perpetua or nakikita po ng public attorney na may laban na inosente po, hindi po kami nag-offer na mag-plea bargain ka na lang or umamin ka na lang. Inilalaban po talaga ng public attorney's office yun. So, hindi totoo yung sinasabi. Sige, aminin mo na yan para mabilis, parang something ganon. Kasi yun ang usually na naririnig namin, attorney
sa mga Tsaka Paulo. at the end of the day po, ma'am, yung kliyente pa rin po ang magde-decide kung itutuloy niya or hindi. Marami pong kliyente na kino-consider nilang mag-plea bargain or mag-plea guilty dahil na-serve na nila yung sentensya or malapit na nilang ma-serve o kaya dahil iniiwasan nila na masentensyahan sila sa mas mataas na penalty. Kaya nagpi-plea bargain na lang sila dun sa mas mababang krimen. So, ang ibig sabihin ito, say for example, yung snatcher, no? Nag-snatch siya ng cellphone. Tapos, ilang buwan ba ang parusa niyan if found guilty? Yung sa snatching. Depende po kung yun po ay may kaakibat na force, threat, or intimidation kasi papasok po siya sa robbery. Pero kung simpleng kinuha lang yung property, theft lang po siya. So, mababa lang po yung penalty no na pagkakakulong. O, mga ilang buwan yun na? Medyo hindi ko po kabisado yung penalty dahil medyo madami po per crime. Pero yun, medyo mababa lang po, ma'am. Say for example, na-serve niya yun. Halimbawa, example lang, yung cellphone snatching, he was found guilty. Tapos, parang nag-serve na siya in prison ng 6 months. Hindi pa na yung kaso niya. Kasi sa dami nga ng kaso rin sa korte. Kumbaga hindi pa na-heard yung kanyang kaso. Pero tapos na, ano po ba ang solusyon doon, attorney, sa tingin ninyo? Tapos na yung nag-serve na siya doon sa 6 months niya na supposedly penalty niya sa kanyang nagawa. So ano ang gagawin ng isang indigent para baka naman kasi ma-drag on yung, say for example, instead of staying there sa prison ng 6 months, na-drag on to 1 year. Opo. Actually, ma'am, kapag na-serve naman po ng akusado yung sentensya niya, at tinuloy talaga yon hanggang sa mabasahan po siya ng sentensya ng judge. At makita mabasahan, on parang record. Ano na yun, attorney, no? Nabasahan kumbaga, I am going to sentence you to 6 months imprisonment. Ano na siya, 8 months na siya dun sa preso. Paano yun? Ilalagay po ng judge doon sa desisyon na considering na na-serve niya na yung sentence, palalayain na po siya. Okay. Opo. Yun. Kasi, yung mga plea bargaining options po kasi kadalasan yan po ay at the early stage po ng proceedings, no? Habang pre-trial or habang ina-arrange siya. So, pero kapag nagtuloy-tuloy, pinili niyang ituloy yung trial at na-serve niya na yung sentence, i-discuss naman po ng judge sa desisyon na considering na na-serve niya na yung sentence, wala nang dahilan para i-detain siya. At yun, lalaya na po siya. I-detain siya, no? Kasi parang napaka-unfair naman yun, attorney, di ba? Kung halimbawa, kasi sa dami rin kasi ng ng unlike in the provinces na parang kakaunti lang yung what do you call this, yung mga kaso, no? Opo. Pero pagdating po sa NCR, sobrang dami po ng mga criminal cases. Oo. Actually, tawag dito, maabot sa 3,000, 2,500 kasi nga kaya nga yung Supreme Court yata talagang nag-employ ng ng mga yung CDO, 'di ba? Opo, court para decongestion sa officer korte na medyo mapabilis yung ng kaso kasi kung hindi naman, kung walang merit, dismissible naman, di parang i-set aside na 'yon, 'di ba? Parang gano'n sa dami. Saka ngayon po ang sistema po ng ating justice ay gearing towards mediation. Pag napapansin kung mapapansin po ninyo, maraming mga areas na may possible na magkasundo yung parties. May avenue
para Mm. hindi na magtuloy yung kaso sa Yung korte. Kasi kaso, kinokonsidera oo. ng ating hukuman na sobrang dami ng laman ng docket ng ating mga korte. At para Oo. maiwasan na dumami yung mga kasong pending, Mm. maraming avenues para mag-usap yung mga partido at mag-settle na lang. Oo. Yung ano yung papasukan ng attorney na ano niyan, na tawag dito, na yung magse-settle sila, sino yung mag-handle nito? Yung Ah, ano, okay. Sa level po ng piskal, no, sa mga kasong kriminal, mm. may mediation po na pupuwedeng mangyari, no. Tatanungin ng Okay. piskal So yung na mediator, attorney, matanong ko, is he or she be a lawyer? Yung mediator? Not do'n po sa necessarily. sa mga kasong kriminal po, kung saan po na-assign yung, kung saan po na-raffle yung kaso, yung piskal po na naka-assign, parte po ng preliminary investigation yung opportunity na pagkasunduin yung dalawang partido. Partido, So, si oo. piskal po yun. Sa mga Mm. labor cases naman, may tinatawag po tayo na SENA officer, tsaka Mm. yung pag umakyat naman sa labor arbiter, may mga avenue po for mediation. Sa mga Mm. civil cases naman, may tinatawag po tayo na judicial dispute resolution Oo. para magkausap yung mga partido, no, at Mm. mag-settle na lang. Kahit po sa PAO, meron po kaming mediation services. Mm. Ang tinatanong ko, attorney, kung ang mediator ba, kailangan ba siya? Kasi alam ko merong mediator, di ba? Opo, opo. So, ang Sabi ng court. Ano ba depende to? po sa Abogado kung din saan o not po, necessarily not a necessarily lawyer? po. A Depende po lawyer. kung anong kaso or saang opisina nakalagak yung kaso. So, halimbawa, pag kasong kriminal, ang mediator po niyan, yung piskal po, during Oo. preliminary investigation. Mm. Pag mga labor cases naman, may mga assigned na mediator sa NLRC na sila po yung tumatayong mediator, no? Yung mga Mediator. SENA officer na tinatawag. Paano yung sa civil, attorney? Sa civil case? Sa civil cases naman, may tinatawag po tayo na JDR o Judicial Dispute Resolution bago magtuloy yung kaso sa trial o pag sinabi ng judge na mag-JDR muna tayo, iraraffle sa ibang branch ng korte Oo. at yung naka-assign na judge doon sa kabilang branch, siya yung magiging mediator. So pag Ayun. naging successful yung mediation or yung JDR doon, ita-terminate yung kaso. Pero kapag hindi, failed, ibabalik doon sa original na court. Na court. Okay. So, So, depende. maganda rin yan pala, attorney, no? Kasi parang ma-unclog yung mga yung mga pending cases na napakarami dyan sa Opo. Kahit dito po sa on NCR appeal, particular. opo. Kahit po on appeal, may mediation pa rin po sa Court of Appeals nga po sa mga labor cases tsaka civil cases. Oo. Bago patuloy yung apela, magdadaan muna siya sa mediation. Tatanungin muna ng mediation center kung willing ba mag-undergo ng mediation yung mga parties. Ayun. So, iba-ibang level po yung mga mediation. At napakalinaw po ng explanation ninyo, Attorney Barido, sa lahat ng mga katanungan na nakuha natin sa through phone-in questions, no? Para dito sa PAO, kasi nga, para maliwanagan sila kung ano ba talaga ang mga services at sino ba ang pwede mag-avail ng mga PAO services or free lawyers diyan sa PAO. At hingaan po namin kayo ng inyong parting message para sa ating mga viewers sa YouTube at saka mga listeners natin over DWBL 1242 kHz AM band para sa inyong parting words, attorney. Okay po. Sa lahat po ng mga nakikinig sa All About Women na programa, sa mga gusto pong mag-avail ng services ng PAO, maaari po kayong dumulog sa aming mga opisina, sa mga district offices, o sa amin pong central office dito sa Nia Road, corner East Avenue. Magdala lamang po ng mga requirements, no, para kayo po ay
mabigyan ng legal assistance ng Public Attorney's Office. Ang Public Attorney's Office po ay hindi lamang nagre-represent ng mga kliyente, no, na nais magsampa ng kaso or sinampahan ng kaso. Marami po kaming mga services na ibinibigay sa atin pong mga mamamayan. Nagbibigay po kami ng libreng konsultasyon, meron po kaming libreng pagnanotaryo, meron po kami mga mediation services doon po sa mga taong magkakaaway, no. Nagbibigay din po kami ng mga forensic services at saka barangay outreach po at jail decongestion. So inaanyayahan ko po ang lahat na kung kayo po ay walang kakayahan na magbayad, no, kung wala po kayong financial capacity na mag-hire ng mga private lawyer at kayo po ay nagnanais na magsampa ng kaso or kung kayo ay sinampahan ng kaso, nariyan po ang Public Attorney's Office na magbigay ng free legal services sa inyo. Ayan po. Thank you very much, Attorney Noliver Barido, sa iyong napakalinaw na explanation tungkol dito sa inyong opisina, ang Public Attorney's Office. Sana po ay huwag kayong madadala, mga taga-PAW, na every now and then ay magbibigay kayo ng information dito sa atin sa All About Women para po sa mga iba't iba pang mga free legal aids and services na ibinibigay niyo po sa tao, sa ating mga mamamayan. Maraming salamat po, Attorney Noliver Barido ng Public Attorney's Office. Wala pong anuman, ma'am. Maraming salamat din po sa opportunity na maipaliwanag po sa ating mga kababayan kung ano po yung mga serbisyong ibinibigay ng Public Attorney's Office. Welcome po ang lahat sa Public Attorney's Office. Thank you very much, Attorney Norido. Ay, yan po ang ating naging talakayan ngayong umagang ito dito sa ating programang All About Women. Gusto ko lang batiin ang ating best friend, si Digna Balanlay sa kanyang birthday at ang ating congressman ng Caloocan na si Congressman Oscar Malapitan na nagdaos ng kanyang birthday kahapon, ng kanyang 70th birthday, no, kahapon. At binabati ko ang members ng aking family, ang aking only daughter, si Jamie, ang aking grandchild na si Casey, ang aking anak na si Chester, yan, at ang aking mommy who is now in heaven na nagdiriwang ng kanyang birthday, ang kanilang mga birthdays ngayong month of June. At doon sa ating mga ka-member sa kapihan, hindi ko yata nakuha yung mga birthday celebrants ngayong June, pero kung sino man ang may birthdays na members and officers ng kapihan sa club na pinamumunuan ni President Nesty Isla, ay binabati ko kayo ng happy birthday mula sa All About Women. At with that, sana po ay sa susunod na Saturday, kayo ay tune in ulit at mag-view kayo dito sa ating programang All About Women dahil marami pa po tayo mga information na ibabahagi sa inyo sa pamamagitan po ng ating programa. Ang inyo pong lingkod at nagmamahal siyempre sa lahat ng mga kabaro natin. Walang iba kung hindi si Dr. Cherry Sarmiento Vallega para po sa ating programang All About Women. At dito nagtatapos ang isa na namang usapang pangkababaihan kasama si Dr. Cherry Sarmiento Vallega, All About Women. Tunghayaan ang muli nating pagsasama-sama sa susunod na Sabado, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. All About Women, dito lamang sa DWBL 1242 kHz.